Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Sulyap sa Dilim. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narinig at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang ha, like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay CreepyLover1827 para sa idea ng kwentong mapapakinggan nyo ngayong gabi. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara! Samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. Mapanakit ka ba? Kung oo, this story is for you. The Woman Under the Tree. Mahirap ang buhay ni na Rogelio at Marites noon. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa gilid ng baryo. Yung dingding gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag umuulan, may tumutulo sa bubong. Kapag mahangin, parang gumagalaw ang buong bahay. Pero kahit ganun, masaya na sana sila basta may makain. Isang gabi, may dala si Rogelio na isang lata ng Alaska Evaporada. Para sa ibang tao, simpleng gatas lang yun. Pero para kina Rogelio at Marites, isa na iyong espesyal na ulam. Pinainit ni Marites ang kanin na natira pa mula umaga. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang evaporada sa ibabaw ng mainit na kanin. Kumalat sa maliit nilang bahay ang amoy ng gatas. Tahimik silang kumain. Simpleng pagkain lang yun, pero sapat na para mabusog. O mas tamang sabihin, sapat para kay Rogelio. Dahil ang totoo, hindi maganda ang trato niya sa asawa niya. Madalas siyang uminom. At kapag galit siya, kay Marites niya ibinubuhos ang galit. Tahimik lang si Marites. Hindi siya lumalaban. Sanay na siya. Kapag hindi na niya kaya ang sakit, lumalabas siya sa likod ng bahay. Doon sa ilalim ng lumang puno ng sampalok. Pero kakaiba ang punong yun. Matagal na itong halos tuyo. Halos wala ng dahon. Parang namamatay na. Pero kahit ganun, palagi doon pumupunta si Marites. Parang doon lang siya nakakaramdam ng katahimikan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa tindahan, nadaanan niya ulit ang puno ng sampalok. Tahimik ang paligid. Pero may kakaiba. Habang dumadaan siya, may narinig siyang mahinang kaluskos. Hindi galing sa hangin. Galing sa puno. Unti-unti siyang napatingin sa itaas. Sa pagitan ng mga sanga, parang may dalawang madilim na hugis. Parang mga mata. Nakatingin sa kanya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya makatakbo. At pagkatapos, may narinig siyang bulong. Mahina. Pagod ka na. Napahawak si Marites sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang boses. Pero parang may nakikinig sa kanya. Masakit. Hindi ba? Hindi sumagot si Marites. Pero tumulo ang luha niya. Lumipas ang ilang minuto. Pagbalik niya sa bahay, napansin ni Rogelio na may kakaiba. Tahimik si Marites. Malayo ang tingin. Anong nangyari? Tanong ni Rogelio.
Hindi agad sumagot si Marites. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. Kailangan kong bumalik. Nagulat si Rogelio. Saan? Dahan-dahan siyang tumuro sa labas. Sa puno ng sampalok. Nainis si Rogelio. Ano ba meron doon? Hindi sumagot si Marites. Naglakad siya papunta sa pinto. Pero hinawakan siya ni Rogelio. Hindi ka lalabas. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa isang malakas na galaw, nahawi ni Marites si Rogelio. Tumilapon siya sa pader. Napaupo siya sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Dahil kilala niya ang asawa niya, palagi niya itong binubugbog. Hindi ito lumalaban. Pero ngayon, ibang-iba. Lumabas si Marites. Naglakad siya papunta sa puno ng sampalok. Lumipas ang ilang minuto. Hindi pa rin siya bumabalik. Kaya sinundan siya ni Rogelio. Habang papalapit siya sa puno, parang may naririnig siyang bulong. Mahina. Parang may kausap si Marites. Pagdating niya sa ilalim ng puno, nakita niya ang asawa niya. Nakatayo ito sa harap ng puno. Mahaba ang buhok. Nakatakip sa mukha. At ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Rogelio. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Marites. Maputla ang mukha. Ang mga mata niya parang walang emosyon. Mahina siyang nagsalita. Masakit. Masakit ang ginawa mo sa akin. Biglang lumakas ang hangin. Umiikot ang mga tuyong sanga ng puno. At sa sandaling yun, parang gumalaw ang puno. Parang may buhay. Parang nakatingin. Unti-unting umatras si Rogelio. Pero huli na. Ang huling narinig ng mga tao sa baryo ng gabing yun ay ang sigaw ng isang lalaki. Kinabukasan, may mga taong dumaan sa puno ng sampalok. May nakita sila sa lupa. Isang walang lamang lata ng gatas at mga bakas ng paa sa putik. 2 pares papunta sa puno, pero 1 pares lang ang palabas. At mula noon, may mga dumadaan sa punong yun sa gabi na nagsasabing may nakikita silang babae. Tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno. Mahaba ang buhok. Nakatitig sa mga sanga. At minsan, parang kinakausap niya ang puno. Pero ang hindi alam ng mga tao sa baryo, matagal nang patay ang puno ng sampalok na yun. Wala itong mata. Wala itong boses. Wala itong buhay. Ang tanging buhay na naiwan sa ilalim ng puno ay si Marites. At ang lalaking hindi na muling nakita, si Rogelio. Ang huling taong sinisi niya sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. May kasabihan ang mga matatanda sa baryo. Ang maling pagtrato sa asawa ay hindi lang sumisira ng relasyon. Minsan, sinisira nito ang isip ng taong dapat mong minamahal. At kapag tuluyang nasira ang isang tao, may mga bagay na mangyayari na hindi mo na maibabalik. Ang pananakit sa taong dapat mong protektahan ay may kapalit. Hindi man ito mangyari agad. Darating ang araw na babalik ang bigat ng ginawa mo. Ang pusong paulit-ulit na sinasaktan ay hindi lang nasasaktan. Unti-unti rin itong nasisira. At kapag tuluyan ng nasira ang isang tao,
maaring hindi na siya ang parehong taong minahal mo nun. Minsan, ang kapalit ng galit at pananakit ay isang trahedyang hindi na kailanman mababago. Hanggang sa susunod na kwento, ako si Kuya Dave. At ito ang Pinoy Short Creepy Stories.